Magandang hapon po ulit sa bawat isa sa atin. No, napakalaking pribileyo po para sa akin ang makapag-share ng gospel sa hapong ito. Ngayon po, bago po tayo magdako po sa word, inayaan ko po lahat na tumayo para po sa panalangin sa hapong ito. Sige po, let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pribileyo na ibinigay mo sa akin to share your word, para God, Lord, magsilbi itong kalakasan. Magsilbi ito, Lord, encouragement sa bawat po isa sa amin. Lord, wala po kaming ibang may pagmamalaki kundi ikaw lamang po, Diyos, sa buhay namin. Serbat mo kami, O God, maglilingkod po kami ng abot sa aming makakaya, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy mo buksan ang aming mga puso, ang aming isipan sa oras na to, God, upang tanggapin at i-absorb yung mga salita mo na siyang magiging sandalan at maging sandigan namin sa oras may mga problema at challenges na kami kakarap. Kaya Lord, salamat sa iyo lamang po puri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun. Okay. Muli, magandang hapon sa bawat isa sa atin. So yung pag-uusapan po natin ngayon, sa hapong ito, ay pinamagandang ko pong I will fight for you. Amen po ba? Kumbaga, sino po ba sa atin na naipaglaban na? O sino po sa atin yung ipinaglaban mo yung isang tao? Di ba? No? Sa mundong ginagalawan natin, napakaraming problema o iba't ibang klase ng problema yung ating nararanasan. Tama po ba? May mahirap, may madali. Po ba? Pero kahit ano pa yan, naniniwala po ba kayo na God will fight for you? Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? So bago po natin namnamin yung salita ng Lord, bago natin maunawaan kung bakit si Lord gusto niyang ipaglabang ka, pag-uusapan natin sa buhay ni King Jehoshaphat. Sino po nakakakilala kay King Jehoshaphat? Siya po ay galing sa lahi ni David. Si King Jehoshaphat po ay isa po siyang sumunod doon sa kanyang mga ninuno na kung saan hino-honor at sinusunod niya ang Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? So, sabi doon in 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 30, hindi ko na po babasahin yung verse, pero ikukwento ko po sa inyo. Amen po ba? Para may idea po tayo kung bakit ipinaglaban ng Diyos si King Jehoshaphat. Amen po ba? So, sa panahon ni King Jehoshaphat, habang nandun si King Jehoshaphat sa kanyang kaharian, mayroong isa doon sa mga nasasakupan niya, nagbalita sa kanya na, Haring Jehoshaphat, mayroong 3 bansa ang lulusob para sakupin ang bansang kinabibilangan mo. So, nung narinig yun ni King Jehoshaphat, natakot po siya. Sino po ba hindi matatakot? Yung 3 bansa ang aatake sa'yo. Di ba? Matatakot ka. So natakot siya, pagkatakot niya, alam mo, ito yung maganda kay King Jehoshaphat Natakot siya, pero ang unang ginawa niya, lumapit siya kay Lord. Tinipon niya ang kanyang mga sundalo o ang kanyang mga nasasakupan para mag-pray and fasting. Kung basahin po natin doon sa verse 9, sabi doon, pagkatapos na malaman yung tumayo siya sa Panginoon, nagsumbong siya, Lord, di ba? Itinaboy mo na ang mga sumusuway sa inyo. Di ba, ibinigay nyo na ang lupain ito. Ngayon, Lord, nilulusob kami na makakalaban para paalisin kami sa bayan na pinangako mo sa amin. Until welcome, habang nasa pray and habang tumatayo po si King Jehoshaphat kasama ang lahat ng mga nasasakupan niya, meron dong isang tao na pinatubay ng espiritu na nagngangalang Jazel. Sabi doon, sinabi niya habang nasa pray and fasting sila, sabi ni Jazel, Haring Jehoshaphat, huwag po kayong matakot, mapanatag po kayo sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. So after doon marinig ni King Jehoshaphat, binigyan siya ng instruction ng Lord, pumunta kayo sa bundok na to at wala po kayong ibang gagawin kundi sambahin lang ang Panginoon. And the end of the story po, nung sinunod po nila ang sinabi ni Jazel, nag-worship sila at nakita doon, pinaglalaban-laban ang kanyang mga kaaway. Ibig sabihin, walang ginawa si King Jehoshaphat
kundi tiningnan lang ang kanyang mga kalaban na matalo. So sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, napaka-importante na sa tuwing may mga problema at may mga challenges tayo sa buhay na mapaparating, ang pagtakbo at pagtayo sa presensya ng Panginoon ay nagbibigay ito ng benefit sa atin. Ngayon pala, number 1 po, ang ginawa po ni King Jehoshaphat kung bakit pinaglaban siya ng Lord. Number 1, sabi doon, he is standing in the presence of God. Amen po ba? Tumayo siya sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niyo kung bakit gustong-gusto ng Lord ang mga anak niya na bago mo solusyonan yung isang problema, gusto-gusto ng Lord na tumatayo muna tayo sa presensya niya. Kasi kapag tumatayo ka sa presensya ng Lord, ibig sabihin nagpapakita po tayo, nagpapakumbaba po tayo, nagtitiwala at nagpapasakop po tayo sa Panginoon. Kumbaga yun po yung yun ang gusto-gusto ng Lord eh. Na bago ka humakbang para solusyonan yung problema, tumayo ka muna sa akin. Hanapin mo muna yung presensya ko para iparama ko rin sa iyo ang presensya na gusto mong maranasan. Amen po ba? Mababasa po natin doon, 2 benefits po doon na nakita ko. Una po ay pakikinggan niya. Na ibig sabihin, kapag tumatayo ka sa presensya ng Lord, anuman ang panalangin mo ay pakikinggan ka niya. Pangalawa, ililigtas ka niya. Ibig sabihin, doon pa lang sa pagtayo mo sa presensya ng Panginoon, meron ng pagliligtas na nangyayari sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ngayon, natin, sa totoo lang, si King Jehoshaphat po, bibigyan ko lang po kayo ng trivia, may kakayahan po si King Jehoshaphat na lumaban sa tatlong bansa na yon. Kung babasahin po natin, chapter 17, and verse 14 to 19, pinakita doon kung gaano karami ang sundalo ni King Jehoshaphat. Nung tinotal ko siya, umabot po siya ng 1,160,000 plus na sundalo. So, ibig sabihin, sa ganung karaming sundalo, may kakayahan siyang lumaban. May kakayahan siyang manalo. Sa dami ng sundalo. Pero bakit hindi niya ginawa? Hindi niya tinipon na kanyang mga sundalo para makipaglaban. Alam niyo kung bakit? Pwede siya magbaka sakali na lumaban, pero hindi niya ginawa. Instead na lumaban, pinili niya ang tumayo sa presensya ng Panginoon. Minsan sa buhay natin, hindi mo naman kailangan lumaban eh. Ang kailangan mo lang gawin, tumayo ka sa presensya ng Panginoon. Para ma-secure mo yung kaligtasan, para ma-secure mo na ang Diyos ang magtatagumpay sa iyo. Hindi natin kailangan lumaban. Sa lahat sa buhay natin, hindi natin kayang lumaban. Ay mo ba? Minsan sa buhay natin, sabi doon, kasi masigit ang tiwala niya sa kakayahan ng Diyos kaysa sa kakayahan ng mga sundalo niya. Minsan sa buhay natin, nagtataka, Lord, bakit ako natatalo? Lord, bakit bumabagsak ako sa paulit-ulit ng problema? Alam niyo ko bakit? Minsan, kaya tayo bumabagsak kasi mas pinili natin ang lumaban sa sarili nating kakayahan. Amen po ba? Nakakalimutan natin na anakan ng Diyos, alam niya kung anong meron ka. At totally alam naman ng Lord na kaya mo eh. Pero yung piliin mo si Lord, yung piliin mo yung kakayahan, yung piliin mo, alam ng Lord na may kakayahan kang lumaban, pero yung piliin mong magtiwala sa kakayahan ng Diyos kaysa sa kakayahan mo, sigurado ang tagumpay na mararanasan mo. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay o sa mga problema na paparating sa buhay natin, kailangan mo magtiwala una sa Panginoon. Bakit? Trusting God's ability rather than our ability to fight is the best decision in our life so that we can gain victory over problems and challenges. Amen po ba? Sino po ba makakahigit sa Lord? Wala. So, kailangan po natin magtiwala. Number 2 po, yung nakita ko po doon, kay King Jehoshaphat, number 2 po, is listen. Makinig. Napaka-importante po ito sa ating mga Kristiyano, yung marunong tayong makinig. Amen po ba?
Ang makinig ay napakalaking parte sa buhay Kristiyano. Why? Kasi minsan kapag dumating ang problema and challenges, mas nauuna natin pinapakinggan ang voice ng kalaban. Pag sinasabi ng kalaban sa'yo, hindi mo kaya yan. Hindi mo pagtatagumpayan yan. But church, God is telling you today and reminding us today, do not listen to the voice of the enemy, but only listen to the voice of God. Napaka-importante po na kailangan po nating makinig. Amen po ba? Bakit? Because God reveals His plans, purposes, and even in our destiny. Kaya ugaliin mo ang makinig sa Panginoon at sa mga taong ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sino po ba nakaka-relate minsan na kahit anong devotion mo, kahit anong pagsisik mo sa presensya ng Panginoon, minsan hindi mo siya nauunawaan. Walang revelation sa Lord. Pero nung narinig mo sa ibang tao, napakinggan mong sinasabi nila, ay, ginagamit pa, ubaga, dahil sa Kanya, naunawaan ko ang revelation ng Lord para sa akin. Kaya napakahalaga po, na makinig po tayo sa Diyos at sa mga kinabibilangan nating mga leaders. Amen po ba? Lahat po ng nakinig kay Kristo, lahat po sa Bible character, lahat po ang nakinig sa instruction ng Lord ay pinagtatagumpay niya. And lastly po, number 3, obey. Siyempre, tumayo ka sa presensya ng Panginoon, nakinig ka, hindi yan mangyayari kung hindi po tayo susunod. Amen po ba? Ibig sabihin, yung outcome po, para yung tagumpay mararanasan natin, ay sumunod po tayo. Sundin ang instruction ng Lord sa atin. Minsan, kahit hindi mo maintindihan or mahirap at hindi akma sa gusto mong mangyari. No, di ba minsan may instruction si Lord, Lord, para ayoko, para ang hirap. Di ba? Nung sinabi ni Jazel sa kanya, na pumunta lang kayo doon at tumingin, tingnan mo lang sila. Di ba? Teka lang, paano ako mananalo doon kung titingnan ko lang sila? Di ba ang hirap nun? Ano yun? Tawag doon, titingnan lang namin sila, tapos wala kaming gagawin, tapos mananalo kami. Di ba parang napakahirap nun? Pero minsan sa buhay natin, kahit hindi natin maintindihan at hindi ayon sa gusto natin, we have to obey the instruction of God. Because obedience shows God that we love Him and we trust Him, which in turn activates His power in our lives. Ibig sabihin, ang pagsunod mo ay nag-a-activate pala ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Yung question, kamusta po tayo? No? Sa dami ng problema na ating kinakaharap, minsan di natin maintindihan. Paano tayo nagre-respond sa problema? Alam nyo, hindi naman problema yung problema eh. Nagiging problema lang kung paano tayo mag-response doon. Amen po ba? Kung mas natatakot ka ba sa problema or mas higit ang tiwala mo sa Lord, lagi natin tatandaan na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema natin. Kailangan lang po natin sumunod, kailangan lang po natin magpasakop sa Kanya. Amen po ba? Sabi doon, dahil lahat ng mga sumusunod sa Panginoon ay Kanyang pinagtatagumpay at pinagpapala ng Panginoon. Katulad nila ni David, Moses, Gideon, Abraham, at marami pang iba. Alam mo, kaya tinawag si Abraham na father of all nation, sa isang bagay lang dahil sumunod siya kung ano sinasabi ng Lord sa kanya. Hindi ko alam kung anong plano ng Lord sa atin. No? Pero kapag sumunod ka sa Lord, automatic yun, pagtatagumpayin ka niya. Amen po ba? Yun po yung sikreto. Sunod lang po tayo ng sunod. Makinig po tayo sa Panginoon. Lagi po tayong tatayo sa presensya niya. In my conclusion po, sabi doon in Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you and you have only to be still.
manatili ka lang. No? Kung nagtitiwala ka sa Lord, manatili ka lang sa presensya niya, makinig ka at sumunod kung ano yung pinasabi ng Panginoon. Amen po ba? So bago ko po ay magte-testimony lang po ako, no? Short testimony lang. Way back no, nung 15 years old pa lang po ako. No, hindi po isa yung nakaalam, broken family po kami. Yun. Sa murang edad ko kasi nun, kumbaga 15 years old, naging iniwan kami ng papa ko. So sa hirap ng buhay, dahil si papa lang yun may nagpo-provide sa amin. So nawalan po kami. Kumbaga, bumagsak po yung namin, yung pamumuhay namin. Si mama walang trabaho. So nung time na yon, saka yung mga kapatid ko, umalis din. Pumunta dito na Manila at ako lang naiwan sa mama ko dati. 15 years old pa lang po ako noon. Then kasakaluwayan ako nag-aaral ng high school. Sabi ng mama ko, hindi na kita kayang pag-aralin. Sabi ko, bakit? Kasi wala akong income. Wala akong mapatustos. Sabi ko, hindi. Kung hindi mo ako kayang pag-aralin, sabi ko, ako yung magpaparas. Ako yung magpaparas sa sarili ko. Sabi ko, ganun. Basta sabi ko, Lord, Diyos kita. So sabi ko, naniniwala ako sa kakayahan mo. Susunod ako, magtitiwala ako kung anong gusto mo mangyari sa akin. No? Maging yung mga tao sa paligid ko, ang kapitbahay namin, lagi ako sinasabi, hindi ka makakapagtapos, wala kayong pera eh. Araw-araw sa buhay ko, kinukutya ako. Kasi meron siyang anak na ka-level ko. Kumbaga, pareho kami ng second year high school at that time. So lagi akong sinasabi, hindi ka graduate kasi wala kang pera. So, sabi ko, Lord, wala akong response sa kanila. Nanahimik lang ako. Sabi ko, Lord, sa'yo ako magtitiwala. Alam niyo yung ginawa ko, kasi yung pamumuhay namin doon, ang source of income nandun is pangingisda. No? Pagkatapos po pumasok sa school, matutulog ako ng 8, gigising ako ng 12 a.m. ng madaling araw. So pupunta ako doon sa compound na kumbaga doon yung mga isda. Ang ginagawa ko doon, umaakit ako doon sa barko para kukunin ko yung mga yelo doon. So ibababa ko, katapos maghanap ako ng mga negosyante, ibibenta ko yon. The same time po, naging kargador din po ako. No? Binubuhat ko po ang kanilang mga banyerang mga isda. Tapos ang binibigay lang po nila sa akin ay isda lang din. So iniipon ko yun. Baga, sa daily ng buhay ko, yun po araw-araw ang ginagawa ko. Pagkatapos, matatapos ako ng 5 a.m., maliligo, magprepare para pumunta ng school. Alam mo, ganun po nangyari. Baga sa buhay, lumipas ang panahon, no, umabot pa ako ng 4th year high school. Yun yung ginawa ko. Tapos, naging construction din po ako. At ito pa, no, ito yung nakita kong pagtatanggol ng Lord sa akin. Dahil sa pagtitiwala ko sa Kanya. Dahil sa Kanya ako kumapit. Alam mo, yung kapitbahay ko, yung sinasabi ako hindi ako ma-graduate, siya pong hindi na-graduate. So, nung nakita niya ako, nasusuot ko yung toga, hawak ko yung diploma, hindi ako nagmalaki. Kumbaga, nagkasalubong kami. Alam mo yun, nahiya siya. Hindi ko naman sinabi na ganito, ganyan. Basta, alam mo, nung time nung nakita ko siya, naramdaman ko, sabi ko, ito yung inaapi nyo, hindi nyo alam, ang inaapi nyo ay ang Diyos, sa Diyos nagtitiwala. So, ibig sabihin, wag po tayong matakot. No? Kung ano man yung mga ginagawa ng tao sa inyo, kung alam mong may Diyos ka, kung alam mong nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan. No, sabi ko, Lord, gusto ko maging high school lang. Sabi ko, Lord, gusto ko, okay na ako, satisfied na ako, mag-graduate ako ng high school. Alam niyo, binigyan pa ako ng bonus ng Lord, nakapag-college po ako. Di ba? Sabi ko, Lord, high school lang eh.
pero binigyan mo pa ako, nakapag-college pa ako. Yun po, kapag sumusunod ka sa Lord at nagtitiwala ka sa Panginoon, yung ine-expect mo ay hihigitan ng Diyos. Amen po ba? So yun po, maraming pong salamat at God bless po sa bawat isa sa atin. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.